Magandang araw sa ating lahat. Tayo ay lubos na nagagalak sapagkat ang pambansang pulisya ay mayroon ng sariling news network sa YouTube, ang Police News Network o PNN. Tayo ay hindi lang gumaganap sa ating mandato at sinumpang tungkulin, kundi tayo rin ay naghatid ng tama, wasto at balanseng balita para sa serbisyong nagkakaisa tungo sa pagkamit at pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa ating bansa. Panoorin at suportahan ang Police News Network. Ako si Police General Benjamin C. Acorda Jr., ang inyong Chief PNP para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Live mula sa Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw Pilipinas, ako ang inyong alagad ng batas, tagatuguyod ng balitang pulis, Master Sergeant Vanessa Villanos. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ngayon ay araw ng linggo at narito ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents sa loob ng linggong ito. Ating unang balita, pinangunahan ni Deputy Chief PNP for Administration Police Lieutenant General Rodel Orden Sermonia ang isinagawang command visit at bida validation sa pamunuan ng Police Regional Office 12 ang mga naging kaganapan mula sa ating ka-PNN Patrolman Kerwin J. Medellin. Bumisita ang isa sa pinakamataas na opisyal ng PNP na si Police Lieutenant General Rodel O. Sermonia, the Deputy Chief PNP for Administration dito sa Rehiyong 12. Agad na tinungon ng opisyal ang himpilan ng Police Regional Office 12 sa Barangay Tambler, General Santos City nitong nakaraang linggo. Mainit naman siyang sinalubong ng mga kapulisan ng PRO 12 sa pangungunan ni Regional Director, Police Brigadier General Jimmy L. Macaraeg. Sa ginawang command visit ni Police Lieutenant General Sermonia, nakipagdayologo muna ito sa hanay ng kapulisan at sa mga PNP applicant kung saan inihayag nito ang kanyang command guidance na nakaangkla sa Internal Disciplinary Mechanism, Doctrine of Command Responsibility at Police Operational Procedure upang maiwasan ang anumang uri ng paglabag sa kabila ng pagganap ng mga sinumpaang tungkulin at responsibilidad. Hindi po yung mga nai-involve sa mga grave offenses kagaya ng robbery, extortion at illegal na droga. Pero yung mga nai-involve na yan ay hinahatawag agad namin ng dismissal from the service. So sa ating mga kapulisan, tandaan natin lagi at sa mga magiging pulis, tandaan nyo lagi that for us to be able to win the hearts and minds of the people that we swore to serve and protect, to work with us, ay kailangan magsisimula sa atin ang pagiging responsable, disiplinado, at profesional na miyembro ng Philippine National Police. Pinangunahan din ni Police Lieutenant General Sermonia ang isang groundbreaking partnership sa pagitan ng PNP, Anti-Crime Coalition for Peace and Progress International, non-government organization
at associations na kilala ng PRO12 naglalayong palakasin ang paglaban sa kriminalidad, lalo na sa illegal na droga, tungo sa pagsulong ng kapayapaan at pag-unlad ng rehiyon. Pero kailangan din po namin, niyo po kaming samahan din para we can finally cleanse our rank. Tulungan niyo po kaming matanggal yung mga pulis na mga abusado at hindi karapat-dapat. Isa sa mga naging tampok sa pagbisita ng general sa rehiyon ay ang bida validation na kung saan iprinisenta ng PRO12, PRO11 at PROBAR ang mga katagumpayan ng mga ito pagdating sa kampanya kontra illegal na droga kaugnay sa programa ni DILG Secretary Attorney Benjamin Abalos Jr. na Buhay Ingatan, Drogay Ayawan o BIDA Program. Mula dito sa General Santos City, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolman Nerwin J. Medellin, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Medellin. Samantala, isang graphic artist naman ng Caloocan City ang arestado ng mga otoridad sa kasong Batas Pambansa 22 o ang Anti-Bouncing Check Law. Magbabalita dyan si Patrolwoman Arzan Joy Walog. Alas 10 ng umaga nitong Martes, 5 ng Setyembre taong kasalukuyan, nang madakip ang isang lalaki na nagngangalang si alias Irving, 42 anyos na lalaki, may asawa at nagtatrabaho bilang isa namang graphic artist at residente naman ng Lot 1, Kaunlaram Village, Caloocan City, nang mahuli ito ng mga operatiba sa May Zero Circle, Barangay Plainview, Mandaluyong City. Sa bisa ng warrant of arrest na inihain ng Metropolitan Trial Court, National Capital Judicial Region, Branch 100, Mandaluyong City, dated 8th day of March 2023. Siya ngayon ay nahaharap sa kasong paglabag ng violation of BP 22 o ang Anti-Bouncing Check Law, docketed under Criminal Case Number M-MND-23-00470-CR na nilagdaan naman ni Honorable Karine Lee A. Tribago, Presiding Judge. Ito ay matagumpay na inaksyonan ng Warrant and Subpoena Section ng Mandaluyong City Police Station. Kaakibat pa rin ang 2nd Mobile Force Company forward base ng RMFB and CRPO. Mula sa tanggapan ng RMFB and CRPO, ako po ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Arzan Joy Walog, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Salamat, Patrolwoman Walog. Samantala, proyektong padanum o patubig sa mga dampang nayon ang handog ng mga tauhan ng 2nd Provincial Mobile Force Company, Tarlac Police Provincial Office upang magbigay kaginhawahan sa mga katutubo ng Mayantok, Tarlac. Yan ang magandang balitang hatid ni Corporal Maria Elena de los Santos. Proyektong padanum o patubig sa mga dampang nayon upang magbigay kaginhawaan, handog ng 2nd Provincial Mobile Force Company ng Tarlac Police Provincial Office para sa ating mga katutubo na nakatira sa Barangay Gayong-Gayong at San Jose, Mayantok, Tarlac. Ang nasabing proyekto ay inilunsad ng 2nd Provincial Mobile Force Company, Tarlac Police Provincial Office sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Ford B. Sudaypan, First Commander. Ibinahagi rin ni Police Lieutenant Colonel Sudaypan ang hangarin ng kanilang proyekto para sa ating mga katutubo. Ang layunin po ng proyekto ay tulungan ng ating mga IP community, mga katutubo, doon sa Sitio Gurong-Gurong, Barangay Gayong-Gayong, saka Sitio Calao, Barangay San Jose, Port of Mayantok, Tarlac, na magkaroon ng mas malinis at mas maayos na source of water. Sa ngayon, before ng project, ang source of water nila ay kumukuha sila doon sa ilog malapit sa kanila, which is hindi naman ganun kalinis, especially pag tag-ulan. So ang ginawa po ng kumpanya natin, naglagay po tayo ng mga hose, naglagay tayo ng tangke para magkaroon ng mas malinis at mas maayos na supply ng tubig doon sa mga katutubong komunidad. So sa ngayon, meron na po silang ginagamit na source of water sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ginagamit sa pagluluto, at the same time pwede rin pong inumin yung tubig kasi malinis naman po yung source.
Sinisiguro ng mga tauhan ng 2nd Provincial Mobile Force Company na patuloy silang maghahatid ng tulong at serbisyo sa ating mga katutubo, lalo na sa mga nakatira sa liblib at malalayong lugar. Mula dito sa Police Regional Office 3, ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Maria Elena S. de los Santos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal de los Santos. Samantala, most wanted person sa kasong attempted murder, kalaboso ng Eastern Police District matapos ang ilang taong pagtatago sa batas. Ang detalye ng balita mula kay Patrolwoman Jenny May Dolor. Junior alias Lolo, ikaw ba to? Sa bisa ng warrant of arrest, naaresto ng mga tauhan ng Pasig City Police Station Substation 5 ang 40 anyos na lalaking ito na siyang tinuturing na most wanted person dahil sa kasong attempted murder. Ang akusado, kinilalang si alias Loloy, nagtatrabaho bilang construction worker. April 2018 pa inilabas ni Presiding Judge Honorable Danilo Bemio ng RTC 265 Pasig City ang warrant of arrest. At sa halos 5 taong pagtatago, natunton at nadakip siya ng mga otoridad. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Pasig City Police Station ang naarestong lalaki at nakatakdang iharap sa korte upang sagutin ang kasong isinampa laban sa kanya. Mula dito sa Eastern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jenny May Dolor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dolor. Sa iba pang balita, isang dalagita ang kalaboso ng Caloocan City Police Station matapos mahulihan ng marijuana. Ang detalye ng balita mula kay Patrolwoman Abigail Dirain. Kalaboso ang isang dalagita na kinilalang si Angela Marie Lumahang, 21 taong gulang matapos mahulihan ng marijuana habang nagpapatrolya ang mga tauhan ng Caloocan City Police Station. Inaresto di umano ng mga elemento ng Substation 11 ng istasyon ang dalagita bandang 1:00 ng madaling araw kung saan nakumpiska sa kanya ang 3 medium-sized na paper bag na kulay brown na naglalaman ng mga tuyong dahon na paniniwala ang marijuana na tinatayang may kabuuang timbang na 548 gramo at nagkakahalaga ng 65,760 pesos. Mahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Caloocan City, ako po ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Abigail Dirain, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dirain. Samantala, halos 3 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo ang nasa kote ng mga kapulisan. Ito ay naganap sa karagatan ng Tumalutap, Zamboanga City na kung saan nagresulta rin ng pagkakaaresto sa mga sospek. Yan ang balitang hatid ni Patrolman John Ronald Tumono. Nasabat ang tinatayang 2,900,000 pesos na halaga ng assorted smuggled na sigarilyo ng Zamboanga PNP. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Reynald E. Arino, First Commander, 2nd Zamboanga City Mobile Force Company o Seaborn, bandang 2:30 ng madaling araw na magsagawa ng Seaborn Patrol ang PNP sa karagatan ng Barangay Tumalutap Island, Zamboanga City. Ang pinagsanib na pwersa ng mga tauhan ng 2nd Zamboanga City Mobile Force Company at ng Bureau of Custom na nagresulta sa matagumpay na pagkakasabat ng mga assorted smuggled na sigarilyo. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Arino ang mga naarestong suspect na 4 na tripulante ng naturang bangkang demotor ng mga kapwa residente ng Hulusulu. Nakumpiska ang isang bangkang demotor na tinatawag na Jungkong na may markang FB o Maya 3 kulay asul at nakumpiska ang mga smuggled na sigarilyo na tinatayang aabot sa 89 na kahon at nagkakahalaga ng 2,900,000 pesos. Maharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Section 1401 o Unlawful Importation or Exportation ng RA 10863 na kilala rin bilang Custom Modernization and Tariff Act. Ang pambansang pulisya ay nagpapaalala sa mamamayan na huwag gumawa ng anumang illegal na gawain o aktibidad upang hindi humantong sa pagkakakulong. Mula dito sa Zamboanga Peninsula, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolman John Ronald Tumonong, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Tumono.
Samantala, voluntaryo namang nagbalik loob sa pamahalaan ang isang dating komunistang teroristang grupo. Ito ay sa pamamagitan ng 1st Provincial Mobile Force Company, Nueva Ecija PNP sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Nakibalita dyan si Corporal Giselle Rivera. Voluntaryong sumuko ang isang magsasaka na isang komunistang teroristang grupo at nagbalik loob sa mga kapulisan ng 1st PMFC Nueva Ecija PNP sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Pinangasiwaan ito ni Police Lieutenant Colonel Cornelio D. Ordanza, Force Commander ng 1st Provincial Mobile Force Company ng Nueva Ecija Police Provincial Office. Kusang nagbalik loob si alias Kabuts, isang magsasaka, miyembro ng Underground Mass Organization ng Alyansang Magbubukid sa Gitnang Luzon. Ayon sa ulat ng Nueva Ecija PNP, lumapit sa kanilang himpilan ang nasabing rebelde at isinuko nito ang isang mataas na klase ng granada na kasalukuyang nasa pangangalaga ng mga otoridad. Ipinakita nito ang taus-pusong pagbabalik loob at nangako ito sa mga kapulisan na kanyang tatalikuran ang maling gawain ng mga komunistang teroristang grupo. Kasabay nito ay nagbigay ng tulong ang Nueva Ecija PNP ng ilang sakong bigas at grocery packs sa ating kababayan na nagbalik loob sa pamahalaan. Sinisiguro ng Nueva Ecija PNP ang patuloy na paghihikayat sa mga natitirang kasapi ng CPP, NPA, NDF upang magbalik loob sa pamahalaan at makasama ang kanilang mahal sa buhay. Mula dito sa Police Regional Office 3, ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Giselle V. Rivera, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Sa iba pang balita, tuloy-tuloy ang pag-arangkada ng best practices ng Ifugao PNP. Ito nga ang programang may temang Tiangga para sa ating kababayan. Ano nga ba ito? Alamin natin yan sa report ni Patrolman Rafin Jude Suaya. Tuloy-tuloy ang pag-arangkada ng best practice ng Ifugao PNP na Tiangga sa sitio na Mulpugan, Pinta, Alfonso Lista at Bocos, Banawi, Ifugao nito lamang ikasampu at ikalabing isang araw ng Setyembre taong kasalukuyan. Ang Tiangga ay pagtulong sa bawat mamamayan, lalo na sa higit na nangangailangan, sa anumang paraan na pwede na walang hinihinging kapalit. Ang ilan sa mga isinasagawang pagtulong ng kapulisan ng Ifugao bilang kaugnay sa Tiangga ay ang pagtulong sa pagbubuhos ng semento, pagsasagawa ng bahay, pag-ani at pagtatanim ng mga pananim, at pagbubuhat ng mga materyales para sa ipinapatayong bahay. Ito ay naglalayong itaguyod ang diwa ng pagtutulungan at paghahatid ng serbisyo sa komunidad tungo sa pagkamit ng kaayusan at katahimikan sa buong nasasakupan. Mula dito sa Camp Major Badodang Wala, Trinidad, Benguet, ako po ang inyong PNN Correspondent Patrolman Rafin Jude Suaya, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Suaya. Samantala, sa iba pang balita, huli naman ng PNP Highway Patrol Group o HPG ang isang sospek sa pagnanakaw ng isang motorsiklo sa Palawig, Zambales. Ibabalita yan ni Patrolman Mark Roland Feliciano. Huli ang isang lalaki sa sitio Balingkading, Barangay Lipay, Palawig, Zambales sa ikinasang anti-carnapping operation na pinangunahan ng mga tauhan ng Zambales Provincial Highway Patrol Team sa pangunguna ni Police Major Lester P. Zapra nitong ika-7 ng Setyembre ng taong kasalukuyan. Arestado ang sospek na si alias Joel, 23 taong gulang, residente ng Barangay Gordon Heights, Olongapo City. Ang nasabing operasyon ay buong ng reklamo ni alias Erwin na personal na dumulog sa tanggapan ng HPG Zambales para manghingi ng tulong na ma-recover ang kanyang motorsiklong Yamaha Sniper 150. Nawika ng complainant na nawala ang kanyang motorsiklo na nakaparada lamang sa labas ng kanyang boarding house sa Barangay New Calalake, Olongapo City. Sa tulong ng mga tauhan ng Barangay New Calalake ay natunton ang sospek sakay ang motorsiklong nawawala. Sa pag-iimbestiga at pagre-review ng CCTV footage malapit sa lugar kung saan nakita ang suspect ay positibong kinilala ng biktima ang kanyang motorsiklo.
Nasa kustudya ng Provincial Highway Patrol Team Zambales ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Samantalang ang motorsiklo ay magsisilbing matibay na ebidensya laban sa suspect. Asahan nyo ang mas pinaigting na anti-carnapping operation ng Highway Patrol Group sa paghuli sa mga kilalang carnapper sa iba't ibang panig ng bansa. At sa iba pang balitang serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming YouTube channel na Police News Network. Mula sa tanggapan ng Kakampinyo sa Kalsada, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolman Mark Roland Feliciano para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Feliciano. Samantala, muli naman nating tunghayan ang mga naging kaganapan sa pagdiriwang ng ika-122 Police Service Anniversary ng himpilan ng Eastern Police District at ang kanilang 49th EPD Founding Anniversary. Mula yan sa ating ka-PNN Patrolwoman Jenny Dolor. Bilang pagpapahalaga at pagkilala sa mga matagumpay na programa at dekalidad na serbisyo ng nagkakaisang kapulisan at komunidad. Ang mga kapulisan ng Eastern Police District sa pamumuno ni Police Brigadier General Wilson C. Asueta kasama ang mga support groups at stakeholders ay ipinagdiriwang ang ika-122 Police Service Anniversary at ang ika-49 na founding anniversary ng EPD dito sa SM Mega Mall, Mandaluyong City. Dumalo sa nasabing selebrasyon si Police Brigadier General Reynaldo M. Tamundong, Deputy Regional Director for Administration NCRPO, bilang panauhing pandangal. Ang seremonya ay sinimula ng isang maikling programa kung saan kabilang sa mga highlights ang pagbibida ng aktibidad at programa sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang audio-visual presentation. Gayon din ang pagbibigay parangal sa mga personnel at police units. Pinarangalan din ang mga stakeholders at support groups bilang pagbibigay rekognasyon sa kanilang natatanging kontribusyon sa mga programa ng PNP. Pinuri at pinasalamatan ni Police Brigadier General Tamundong ang mga kapulisan ng EPD, maging ang mga bisitang dumalo dahil sa kalidad na serbisyong may malasakit at pagmamahal na kanilang naipaabot at patuloy na ipinapadama sa komunidad na siyang mas nagpalakas at nagpatibay sa programa ng PNP para sa kaunlaran at pagkakaisa ng mamamayan. Maraming salamat sa ating mga kasamahan, iba't ibang stakeholders, ang ating mga local government officials, ang ating mga ating national government agencies, our partners, ang ating mga private sectors, ang ating mga barangays, lalo na ang mga barangay officials. So lahat po sila ay tumulong para mapanatili ang kapayapaan at katahimikan at kaayusan dito sa Metro East. So of course, ako ay nagpapasalamat din sa ating mga kapulisan for their big contributions. So their efforts have greatly contributed for a better society. So may salute sa inyo lahat. Maaasahan na ang mga magagandang programa at mithiin ng PNP para sa kapakanan ng mamamayan ay patuloy na magpapaabot ng kalidad na serbisyo para sa mas maunlad na kinabukasan ng pamayanan at sa bayang pinaglilingkuran. Mula dito sa Eastern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jenny Dolor, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dolor. Sa iba pang balita, 3 scammer naman na Cameronian ang arestado ng Criminal Investigation and Detection Group sa Makati City. Patrolman Kit Morao, ibalita mo. Arestado sa isinagawang entrapment operation ng mga tauhan ng CIDG Anti-Organized Crime Unit at Intelligence Division kasama ang Bangko Sentral ng Pilipinas ang 3 Cameronian na sangkot sa money schemes noong hapon ng Lunes sa isang hotel sa Makati City. Kinilala ang mga naarestong foreign national na sina Jacob Bame, 48 taong gulang, Richard Gigen alias Slim Sangka, 45 taong gulang, at Emmanuel Asobo Tayim alias Jordan Smith, 33 taong gulang. Nakumpiska mula sa mga suspect ang iba't ibang identification cards, isang unit ng ultraviolet light, mga hinihinilang peking US dollar at 1,000 peso bill,
mga piraso ng papel na may imahe ng $100 at 1,000 peso, budel money at iba pang gamit mula sa mga sospek. Nag-ugat ang operasyon matapos na magsumbong at magsampa ng reklamo ang isang complainant sa tanggapan ng CIDG hinggil sa umunoy double the money schemes na paraan ng mga sospek upang makapangbiktima. Sa ngayon, ang mga naaresto ay nasa kustodiya ng CIDG AOCU habang naharap ang tatlo sa kasong paglabag sa Article 315 o Estapa, Article 168 in relation to Article 166 o forging treasury notes, Article 178 o using fictitious name and concealing true name, at PD 247 of Revised Penal Code. Mula sa tagapagsiyasat ng katotohanan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Kit Murao, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Murao. Samantala, pinangunahan naman ng ama ng pambansang pulisya ng Pilipinas na si Police General Benjamin Casuga Acorda Jr. ang pagdiriwang ng ika-122 Police Service Anniversary kasama ang kapulisan ng Gitnang Luzon na ginanap sa Camp Captain Julian Olivas, City of San Fernando, Pampanga. Yan ang sinubaybayan ni Corporal Giselle Rivera. Pinangunahan ni Police General Benjamin C. Acorda Jr., hepe ng pambansang pulisya, ang ika-122 taong pagdiriwang ng Police Service Anniversary kasama ang kapulisan ng Gitnang Luzon na kung saan ginanap dito sa Camp Captain Julian Olivas, City of San Fernando, Pampanga. Mainit ang pagtanggap ng buong pwersa ng Police Regional Office 3 sa pagdalo ni Chief Philippine National Police sa pamamagitan ng paggawad ng Arrival Honor. Pinangasiwaan ang naturang pagdiriwang ni Police Brigadier General Jose Santiago Hidalgo Jr., Regional Director ng Police Regional Office 3, kasama ang mga kinatawan ng Regional Command Group, Regional Staff, Provincial City Chief ng Police Regional Office 3, mga hepe ng Regional Support Unit at mga iba pang kawani ng ating gobyerno. This day holds a great significance in our hearts, for it is a time to reflect on our journey, our accomplishments, and the unwavering commitment we have shown in fulfilling our duty to protect and serve the communities over the years. Taon-taon nating pinagdiriwang ang Police Service Anniversary na kung saan ang tema natin ngayon ay nagkakaisang pulisya at pamayanan tungo sa mapayapa at maunlad na bansa. Kasabay nito ay pinarangalan ni Police General Acorda ang mga magigiting nating kapulisan ng Police Regional Office 3 na may natatanging gawa at dedikasyon sa pagpapanatili ng kaayusan at pagganap sa kanilang tungkulin sa Gitnang Luzon. Ibinahagi ng ating The Humble Servant Police General Acorda ang mga naturang datos ng operational accomplishments ng Police Regional Office 3. As your Chief, Philippine National Police, I am really very proud to look upon the records of your accomplishments in our fight against all forms of criminality. This Police Regional Office recovered a total of 3,791 loose firearms, arrested 9,591 wanted persons, and confiscated more than 1.7 million pesos of illegal drugs. Palakpakan po natin. Ginawaran din ng ating katuwang ang local government unit mula sa mga iba't ibang munisipalidad ng Central Luzon sa paghahatid ng tulong at patuloy na nagbibigay ng suporta sa ating mga kapulisan. Ipinahayag ng ama ng pambansang pulisya ang kanyang mensahe sa mga kapulisan ng Police Regional Office 3 at sa mga dumalo sa naturang pagdiriwang. I want to take this opportunity to commend the men and women of Police Regional Office 3 for the exceptional annual administrative and operational accomplishments under the able leadership of Police Brigadier General Jose Hidalgo Jr. Your dedication, hard work, and the relentless pursuit of our five-focus agenda have improved the security landscape in this region. As we move forward, let us embrace Serbisyong Nagkakaisa as the guiding principle of our work.
Let it be a reminder that in unity we find strength and in service we find purpose. Walang ibang mag-aangat sa ating bansa kung hindi tayo mismo nagkakaisang Pilipino. Thank you for your untimely services to the Filipino people. Sa pagganap natin ng kanya-kanyang tungkulin, palagi ay ingatan natin ang ating mga sarili. Mula dito sa Police Regional Office 3, ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Giselle V. Rivera, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Rivera. Samantala, bukas palad naman ang naging pagtanggap ng pamahalaan sa naging pagbalik loob ng dalawang communist terrorist group members sa Northern Samar. Yan ang balitang hatid sa atin ni Patrolman Rogelio Vistas. Bukas palad na tinanggap ng mga otoridad ang dalawang miyembro ng communist terrorist group na nagbalik loob sa pamahalaan sa 2nd Northern Samar PMFC Headquarters sa Barangay 8, Pambuhan, Northern Samar. Kasabay ng kanilang pagbabalik loob ay ang pagsuko rin nila ng isang caliber 9mm submachine gun na may 2 magasin. Ang kanilang pagbabalik loob sa pamahalaan ay resulta ng pagkikipagnegosasyon ng 2nd Northern Samar PMFC kasama ang 43rd IB 8th Infantry Division Philippine Army. Ang mga sumuko ay kasalukuyang nasa kustodiya ng 2nd Northern Samar PMFC para sa wastong dokumentasyon at validation para sa posibleng pagpapatala sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ICLIP ng pamahalaan. Mula po dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Rogelio Vistas, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Vistas. Samantala, sa iba pang balita, school-based activities ng Regional Police Community Affairs and Development Unit o RPCADU2 matagumpay na naisagawa sa Solana North Central School, Solana, Cagayan. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Juliet Dayag. Matagumpay ang isinagawang school-based activities ng Regional Police Community Affairs and Development Unit 2 sa Solana North Central School, Centro Northwest, Solana, Cagayan noong September 13 taong kasalukuyan. Nagkaroon ng tree planting activity at nakapagtanim ang mga grupo ng 20 nara seedlings sa paligid ng paaralan kasama ang mga student officers, mga guro ng paaralan at mga magulang. Ito po ay aming aalagaan at itatanim para lumaki at makatulong sa kalikasan. Maraming salamat po sa mga kapulisan dahil po nakapagtanim kami ng ganito at naka-experience kung paano magtanim ng ganito. Iban dito, nagsagawa din ng drug awareness lecture ang mga kapulisan na aktibong pinakinggan at dinaluhan ng higit kumulang 60 na grade 6 pupils. Samantala, 100 na mga mag-aaral din ang nabigyan ng merienda na mula sa donasyon ng membro ng Katag Alab 17-04 at Masidlakan Class 2020-04. Nagbahagi ng labis na pasasalamat si Ginang Bonifacia T. Bangayan, punong guro, dahil napili ang kanilang paaralan na maging benepisyaryo ng mga isinagawang aktibidad. Okay, so first of all, salamat po for choosing our school as a venue of this activity, tree planting program and a drug awareness lecture. Ang masasabi ko is since the school-based tree planting program is very important on the part of the learners, teachers, and also the school personnel, because we know that the trees are very important and significant in the life of every individual. So regarding sa lecture po, I think it's on time para yung mga bata naman aware sila kung ano ang significance or kung ano ang hindi mabuting maidudulot ng drugs sa kanila. Thank you very much, Regional Police Community Affairs and Development Unit 2. Please continue to share your time, especially on these activities, kasi napakahalaga para sa mga bata, sa mga magulang, at para sa bayan. Patuloy ang mga kapulisan sa pagsasagawa ng iba't ibang aktibidad upang patatagin ang ugnayang pulisya at mamamayan.
Bukod dito, nabibigyan din ng kamalayan ang mga kabataan na maging responsableng mamamayan sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas at pagpapahalaga sa kalikasan. Maraming salamat, PNP! Mula dito sa Solana, Cagayan, ako ang inyong Police News Network Correspondent Patrolwoman Juliet Dayag, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dayag. Sa iba pang balita, suspected private armed group member sa Rehiyong 7 ang arestado ng PNP sa Bayawan City, Negros Oriental. Nakatutok sa balitang yan si Patrolman Ivan Gisadio. Arestado ng pinagsanib na puwersa ng mga operatiba ng Regional Special Operation Group at Bayawan City Police Station ang umano'y miyembro ng private armed group sa Barangay Pagatban, Bayawan City, Negros Oriental. Sa report, binigyang kilanlan ni Police Colonel Ronald R. Clarabal, Acting Provincial Director ng Negros Oriental Police Provincial Office, ang naaresto na si Menchi Bartes alias Jojo, 41 taong gulang, residente ng nabanggit na lugar. Kasabay ng pagkakaaresto ng suspect, na-recover sa pag-iingat nito ang nasa 2 unit ng caliber 45 pistol, magazine, mga bala, 1 unit ng keypad cellphone at ang 4 na sachet ng hinihinalang shabu na may timbang na 20 gramo at may standard drug price na 136,000 pesos. Sa pagsisiyasat ng mga otoridad, lumalabas na ang naaresto ay isa sa mga suspect sa pagpatay kay Junar Barrios noong Hunyo 28, 2023 sa Barangay Malabugas ng naturang lungsod. Inihahanda na ng kapulisan ang mga kaukulang kaso na isasampa laban sa naaresto, kabilang na rito ang paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Act in relation to Comelec gun ban at Comprehensive Dangerous Drugs Act. Mula dito sa Central Visayas, ako inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Ivan Gisadio. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Gisadio. Samantala, isang wanted person din ang arestado sa Agoo, La Union dahil sa kasong paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Ang detalye ng balita mula kay Staff Sergeant Robert Abella Jr. Sir, ikaw ay inaresto mo na ngayon sa salang 9262 o Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004. Ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang tibo. Ano man ang iyong sasabihin ay maaaring gamitin, pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman. Ikaw ay may karapatang kumuha ng sariling abogado at kung hindi mo ito kaya ito'y ipagkakalob sa'yo. Naintindihan mo ba, sir? Arestado ng Agoo Municipal Police Station ang isang wanted na may kasong VAUSI o Violence Against Women and Their Children sa Barangay Santa Barbara, Agoo, La Union nito lamang 12 ng Setyembre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Romel D. Centeno, hepe ng Agoo Police Station, ang suspect na nakilala sa alias Charlie, 46 na taong gulang, may asawa, isang technician at residente ng Barangay Parian Este, Bawang, La Union. Ayon kay Police Major Centeno, bandang alas 9:30 ng umaga nang maaresto ang suspect ng mga operatiba ng Agoo Municipal Police Station at Muntinlupa City Police Station. Naaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Honorable Criselda Manaat Lamong Bumakod, Acting Presiding Judge ng RTC Branch 67 Bawang, La Union, sa kasong paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 of Republic Act 9262 na may kaukulang piyansa na nagkakahalaga ng 80,000 pesos. Ang suspect ay kasalukuyang nasa pangangalaga ng Agoo Police Station para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN Correspondent, Police Staff Sergeant Robert Basanabella Jr., alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Staff Sergeant Abella Jr. Samantala, isang ginang naman ngayon ang timbog ng mga otoridad na nahaharap sa kasong attempted homicide sa Pasay City. Ibabalita yan ni Patrolwoman Arzon Joy Uwalog. Humantong sa pagkakadakip pagkatapos ang 9 na taon, ang isang ginang na kinilala bilang si alias Rosa, 47 anyos, walang asawa at kasalukuyang nakatira sa Rodriguez Street, Barangay 158, Malibay, Pasay City, sa bisa ng ikinasang warrant of arrest ng Metropolitan Trial Court, Branch 46, Pasay City.
Kanya ngayong haharapin ang kasong attempted homicide under criminal case number M-PSY-14-19633 na inihain naman ni Honorable Restituto V. Mangalindan Jr., presiding judge, noong taong 2014. Dahil sa ikinasang manhunt operation o Oplan Galugad during simultaneous anti-criminality and law enforcement operation against wanted person, naaresto ang nasabing individual ng Pasay City Police Station, kaakibat pa rin ang 5th Mobile Force Company, RMFB, NCRPO. Ang akusado ay binasahan ng kanyang karapatan sa konstitusyon at piniling manahimik. Matapos ito, siya ay pansamantalang dinala sa kustodiya ng Pasay City Police Station para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Mula sa tanggapan ng RMFB NCRPO, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Arzan J. Walog, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Walog. Samantala, simulation exercise on bomb threat naman ang isinagawa ng mga kapulisan ng Police Regional Office 10 sa Misamis Occidental. Nakibalita dyan ang ating ka-PNN Patrolman Joel Subsuban. SIMEX o Simultaneous Exercise on Bomb Threat isinagawa ng mga otoridad sa Plaridel Port, Barangay Southern Looca, Plaridel, Misamis Occidental nitong ikasiyam ng Setyembre 2023. Ito ay aktibong nilahukan ng Usamis Maritime Police Station sa ilalim ng pumuno ni Police Major Julie M. Buak, Station Chief, kasama ang Philippine Port Authority, Plaridel Port, Plaridel Municipal Police Station, First Provincial Mobile Force Company, Philippine Coast Guard, Plaridel Substation at EOD-K9 Misamis Occidental. Ang naturang SIMEX o Simultaneous Exercise on Bomb Threat na may senaryong unattended baggage na ginanap sa nasabing lugar. Sa paunang senaryo ay nirespondihan ng mga tauhan ng Philippine Port Authority at Philippine Coast Guard na nilagyan ng kordon ang unattended baggage habang ang tauhan ng Usamis Maritime Police Station, 2nd Provincial Mobile Force Company at Plaridel Municipal Police Station ay nagbigay ng seguridad sa labas at loob ng pantalan para sa posibleng pagpasok ng mga hindi otorisadong individual. Dagdag pa, nagsagawa naman ng safety procedures ang Philippine Coast Guard, K9 Handler at EOD K9 team para sa pag-detonate ng na-recover na improvised explosive device. Ang layunin ng aktibidad ay upang masukat ang kahandaan ng mga otoridad sa mga ganitong uri ng senaryo, lalong-lalo na sa mga matataong lugar at kung paano ang tamang pagtugon sa mga ganitong pangyayari. Mula dito sa Hilagang Mindanao, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Joel Subsuban, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Samantala, sa pool naman sa CCTV camera ang pagnanakaw ng motorsiklo kung saan 3 sospek ang timbog sa magkasunod na operasyon ng Manila Police District. Yan ang ulat ni Patrolwoman Princess Tyra Reyes. Kaya na-arrest namin sa lakar natin na inisyo ni Judge Aileen Nisa, Antipolo Branch 137. Walang takas ang isang lalaking sospek sa kasong carnapping nang magsagawa ng operasyon ang Highway Patrol Group kasama ang AVSI Group sa Bacolod Silay Airport noong Miyerkules ng tanghali. Nakatanggap ng impormasyon mula sa HPG ang Bacolod Silay Airport Police Station patungkol sa isang sospek ng carnapping na kanilang aarestuhin sa paligid ng paliparan. Ayon sa hepe ng Bacolod Silay Airport Police Station na si Police Major DJ Domingo, ang sospek ay kinilalang si alias Mike, 42 taong gulang na lalaki at residente ng Barangay Baclao, Kawayan, Negros Occidental. Napag-alaman din na noong Mayo ng nakaraang taong lamang nang di umano ay nakawin ng sospek ang motorsiklo na hiniram niya sa kanyang kaibigan habang siya ay nasa Taytay, Rizal. Ngunit ilang araw na ang nakalipas ay hindi na bumalik pa si alias Mike, tangay ang motor na kanyang hiniram. Dahil dito ay nagpasya na ang biktima na idulog sa kapulisan ang pangyayari. Matapos ang higit 1 taong pagtatago sa kapulisan ay naging matagumpay naman ang nasabing operasyon nang hindi na nakatakas pa ang sospek.
Inaresto si alias Mike sa bisa ng warrant of arrest na may criminal case number 23-82889 na inilabas noong 5 ng Mayo taong kasalukuyan at nilagdaan ni Honorable Judge Eileen Liza Mamasabilo David, presiding judge ng RTC 4th Judicial Region Branch 137 na may piyansang 300,000 piso. So, yung truck, may dumating na truck. So, naispatan siya, bumaba, and then pumunta siya sa tindahan. And then at the same time, dinaanan niya yung mga tropa nating pulis. So pagbalik niya, dinaanan niya ulit. Paglagpas, doon na siya hinuli. So nahuli siya sa labas na ng airport para hindi na magkaroon ng pagkakataong ba makatakas. Dagdag pa ng hepe, kasalukuyang nasa kustodiya na ng HPG Negros Occidental ang suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10883 o the New Anti-Carnapping Act of 2016. So, wag po matakot ang ating mga kababayan na nandito lang po yung ating buong persa ng kapulisan sa pangunguna ng ating direktor na si Police Brigadier General Jack L. Wangki, kasama yung kanyang programa, yung kanyang program na SAFE program. So, yun po tayo. Sama-sama po tayo para sa kaayusan ng ating paliparan. At mula rito sa tagapangalaga ng kapayapaan ng bawat paliparan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Kim De Los Santos. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Reyes. Samantala, naharang naman ng pinagsanib na operatiba ng PNP Highway Patrol Group o HPG at Aviation Security Group ang isang suspect dahil sa kaso nitong karnaping dyan sa Bacolod Silay Airport. Ang kabuuan ng balita, ibahagi mo, Patrolwoman Kim De Los Santos. Kalaboso ang isang wanted person sa ikinasang Manhunt Charlie operation sa Barangay Balong Bato, Quezon City na pinangunahan ng HPG Bulacan kasama ang Plaridel Municipal Police Station noong 9 ng Setyembre ng taong kasalukuyan. Arestado ang suspect na si alias Monmon, 18 taong gulang at residente ng isang barangay sa Plaridel, Bulacan, sa bisa ng dalawang magkahiwalay na warrant of arrest na isa sa kasong karnaping na nilagdaan ni Honorable Julie P. Mercurio, presiding judge RTC Branch 12 Malolos City, Bulacan, at isa naman ay sa kasong theft na nilagdaan ni Honorable Sheila Marie Jeronimo Orquillas, presiding judge Municipal Trial Court, Plaridel, Bulacan. Ayon sa HPG Bulacan, ang pagkakahuli sa suspect ay bunga ng mas pinaigting na operasyon at surveillance na isinagawa ng operatiba ng HPG Bulacan. Napag-alaman din na ang nasabing suspect ay miyembro ng Contreras Group, isang criminal group na involved sa karnaping, robbery hold-up, theft at pag-ooperate ng illegal drugs sa Bulacan at Metro Manila. Samantalang nasa kustodiya ng Provincial Highway Patrol Team Bulacan ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon habang hinihintay ang pagharap sa korte. Asahan ninyo ang mas pinaigting na operasyon ng Highway Patrol Group sa pagtugi sa mga kilalang karnapper at mga kilalang criminal gang sa nasabing rehiyon. At sa iba pang balitang serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming YouTube channel na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakapinyo sa kalsada, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolman Mark Roland Feliciano para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman De Los Santos. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao sa loob ng linggong ito. Sa ngalan ng 228,000 strong members ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP General Benjamin Casuga Corda Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Master Sergeant Vanessa Villanos. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.